Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Kung nakikinig ka ngayon, gusto kong simulan ito sa isang simpleng paalala. Hindi mo kailangang makipagkarera sa kahit sino. Sa panahon ngayon, napakadaling ikumpara ang sarili sa ibang tao. Sa isang pindot lang ng cellphone, makikita natin ang kanilang mga tagumpay, mga bagong gamit, mga magagandang lugar na napuntahan nila at mga pangarap na tila mabilis nilang naaabot. Minsan hindi natin namamalayan na habang tinitingnan natin ang buhay ng iba, unti-unti nating kinakalimutan ang sarili nating paglalakbay. Nakikita natin ang kanilang tagumpay, pero hindi natin nakikita ang kanilang mga kabiguan. Nakikita natin ang kanilang ngiti, pero hindi natin nakikita ang mga gabing umiiyak sila. Nakikita natin ang kanilang bunga, pero hindi natin nakikita kung gaano katagal silang naghintay para doon. At dahil dito, madalas nating tanungin ang sarili natin, bakit siya meron na? Bakit ako wala pa rin? Bakit parang napag-iiwanan ako? Kung minsan, pakiramdam natin ay tayo lang ang hindi umuusad. Pakiramdam natin ay lahat ng tao ay may direksyon habang tayo ay naliligaw pa rin. Pero gusto kong malaman mo ito, hindi pare-pareho ang oras ng bawat tao. May mga tao na maagang nagtagumpay, may mga tao na natagpuan agad ang kanilang pangarap, may mga tao na mabilis nakaangat sa buhay, at mayroon ding mga tao na dahan-dahang umuusad. Hindi dahil mabagal ka, ay wala ka nang mararating. Hindi dahil nahuli ka, ay hindi ka na magiging matagumpay. Hindi dahil hindi pa nangyari ngayon, ay hindi na ito mangyayari kailanman. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang pagsukat ng sarili nating buhay gamit ang sukatan ng ibang tao. May sarili kang kwento, may sarili kang laban, may sarili kang panahon, at may sarili kang destinasyon. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para magkaroon ng halaga. Hindi mo kailangang mauna para masabing matagumpay ka. Hindi mo kailangang magkaroon ng parehong resulta para masabing may narating ka. Ang mahalaga ay patuloy kang gumagalaw, patuloy kang natututo, patuloy kang bumabagon sa tuwing nadadaba ka. Minsan hindi natin napapansin kung gaano na tayo kalayo dahil masyado tayong nakatingin sa mga tao na sa unahan natin. Pero subukan mong lumingon sandali. Alalahanin mo kung sino ka 5 taon na ang nakalipas. Alalahanin mo ang mga problema na akala mo noon ay hindi mo malalampasan. Alalahanin mo ang mga gabing puno ng pag-aalala. At tingnan mo ang sarili mo ngayon. Narito ka pa rin, humihinga pa rin, lumalaban pa rin, patuloy pa rin nangangarap. At iyon ay isang tagumpay. Hindi lahat ng progreso ay nakikita. May mga pagbabago na nangyayari sa loob natin. Mas naging matatag tayo, mas naging matyaga tayo, mas naging matapang tayo, at kahit hindi iyon nakikita ng ibang tao, mahalaga pa rin iyon. Ang buhay ay hindi paligsahan. Hindi ito paramihan ng pera. Hindi ito paramihan ng followers. Hindi ito paramihan ng tagumpay. Ang buhay ay isang paglalakbay. At bawat tao ay may sariling daan na tinatahak. Kung may mga pangarap ka pa na hindi natutupad, huwag mawala ng pag-asa. Kung may mga plano kang hindi pa nangyayari, huwag kang panghinaan ng loob. Kung may mga pagkakataong pakiramdam mo ay nahuhuli ka na, huminto ka muna at huminga. Hindi ka nahuhuli. Maaring nasa ibang bahagi ka lamang ng iyong paglalakbay. Ang isang puno malaki ay hindi lumaki sa isang araw. Ang isang bahay ay hindi naitayo sa isang gabi. Ang isang pangarap ay hindi natutupad sa isang iglap. Lahat ng magagandang bagay ay nangangailangan ng panahon. At ganoon din ang buhay mo. Kaya mula ngayon, subukan mong bawasan ang paghahambing. Mas pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong pag-unlad. Ipagdiwang mo ang maliliit mong tagumpay. Pahalagahan mo ang bawat hakbang. At tandaan mo na ang bilis ng pag-usad ay hindi sukatan ng halaga mo bilang tao. May mga araw na mabilis kang uusad, may mga araw na mabagal, at may mga araw na tila wala talagang nangyayari. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin ang iyong paglalakbay. Patuloy pa rin may nangyayaring pagbabago.
Patuloy kang lumalago kahit hindi mo ito agad napapansin. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos mong marinig ang kabanatang ito, sana ito yon. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang kailangan mo lamang mas mabuting bersyon ng sarili mo kaysa kahapon. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang mauna sa iba. Ang tunay na tagumpay ay ang hindi pagsuko sa sarili mong pangarap. At habang patuloy kang lumalaban, habang patuloy kang bumabangon, at habang patuloy kang naniniwala sa sarili mo, mas malayo na ang nararating mo kaysa sa iniisip mo. Ang halaga ng maliliit na hakbang. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin ay napakabagal ng ating pag-usad. Gusto natin ng pagbabago, gusto natin ng resulta, gusto natin na makita agad ang bunga ng lahat ng ating pagsisikap. Ngunit kadalasan hindi ganoon gumagana ang buhay. Maraming tao ang sumusuko hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil pakiramdam nila ay wala silang nakikitang progreso. Kapag ilang linggo na ang lumipas at parang wala pa ring nangyayari, kapag ilang buwan na ang lumipas at tila pareho pa rin ang sitwasyon, at kapag matagal ka nang nagtatrabaho para sa isang pangarap pero hindi mo pa rin ito naaabot, doon madalas pumapasok ang mga pagdududa. Nagsisimula kang magtanong sa sarili, tama pa ba ang ginagawa ko? May patutunguhan pa ba ito? May silbi pa bang magpatuloy? At kung minsan, dahil hindi natin nakikita ang malalaking pagbabago, iniisip nating wala nang nangyayari. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay, hindi lahat ng mahalagang progreso ay agad nakikita. May mga pagbabago na nangyayari sa ilalim ng ibabaw, katulad ng isang binhi na itinanim sa lupa. Kapag itinanim mo ito ngayon, bukas ba ay magiging puno na agad ito? Hindi. Sa unang tingin, parang walang nangyayari, parang walang pagbabago, parang walang resulta. Pero sa ilalim ng lupa, may proseso nang nagaganap. Unti-unting lumalalim ang mga ugat, unti-unting naghahanda ang halaman para sa paglaki nito. At ganoon din tayo bilang tao. May mga panahon sa buhay na tila tahimik ang lahat. Walang malalaking tagumpay, walang palakpakan, walang pagkilala, pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Maaaring sa mga panahong iyon ay lumalakas ka. Mas nagiging matatag, mas nagiging matyaga, mas nagiging handa para sa mga bagay na darating. Minsan kasi gusto natin ng malalaking pagbabago agad. Pero ang katotohanan, ang buhay ay binubuo ng maliliit na hakbang. Isang araw ng pagsisikap, isang araw ng pag-aaral, isang araw ng pagtatyaga, isang araw ng hindi pagsuko. At kapag pinagsama-sama mo ang mga araw na iyon, saka mo makikita kung gaano kalayo ang narating mo. May mga tao na tumitingin lamang sa dulo ng daan. Nakatuon sila sa malalaking pangarap. Nakatuon sila sa malaking resulta. At dahil doon, hindi nila napapansin ang maliliit na tagumpay sa bawat araw. Hindi nila ipinagdiriwang ang progreso. Hindi nila pinapahalagahan ang mga hakbang na ginagawa nila. Pero ang bawat maliliit na hakbang ay mahalaga. Ang bawat araw na pinili mong bumangon ay mahalaga. Ang bawat araw na pinili mong patuloy ay mahalaga. Ang bawat araw na pinili mong maniwala sa sarili mo ay mahalaga. Maaaring hindi mo ito nakikita ngayon pero darating ang araw, nalilingon ka sa nakaraan at mapapangiti ka. Makikita mo kung gaano karami ang iyong nalampasan. Makikita mo kung gaano ka nagbago. Makikita mo kung gaano ka na lumago. At marirealize mo na ang lahat ng maliliit na hakbang na iyon ay hindi nasayang. Kung minsan, masyado nating minamadali ang sarili natin. Pakiramdam natin, kailangan may malaking achievement bawat buwan. Kailangan may malaking pagbabago bawat taon. Kailangan may malaking resulta agad. Pero hindi ganoon ang tunay na buhay. May mga pangarap na nangangailangan ng panahon. May mga layunin na nangangailangan ng pasensya. May mga bagay na nangangailangan ng mahabang proseso. At walang masama doon. Hindi ka mahina dahil mabagal ang proseso mo. Hindi ka talunan dahil hindi mo pa naabot ang gusto mo. Hindi ka nawawala dahil hindi mo pa alam ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos, patuloy kang sumusubok,
Patuloy kang natututo, patuloy kang umaasa. Kung pagod ka ngayon, magpahinga ka. Pero huwag mong kalimutan kung bakit ka nagsimula. Kung mabagal ang proseso mo ngayon, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang mabagal na pag-usad ay pag-usad pa rin. Ang maliit na hakbang ay hakbang pa rin. At bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay inilalapit ka sa lugar na nais mong marating. Kaya sa susunod na pakiramdam mo ay wala kang nagagawa, alalahanin mo ito. Hindi ito kailangan baguhin ang buong buhay mo sa isang araw. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo lamang magpatuloy. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Isang araw sa bawat pagkakataon. Isang pangarap sa bawat pagkakataon. Dahil sa huli, hindi ang bilis ng pagtakbo ang mahalaga. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil sa paglalakad. At habang patuloy kang gumagalaw, habang patuloy kang sumusubok at habang patuloy kang nangangarap, mas malapit ka na sa iyong patutunguhan kaysa sa inaakala mo kapag pagod ka na. May mga araw sa buhay na pagising mo pa lang pakiramdam mo ay pagod ka na. Hindi dahil kulang ka sa tulog, hindi dahil marami kang ginawa kahapon, kundi dahil matagal ka nang may dinadalang bigat sa loob. May mga pagod na hindi nakikita ng ibang tao. May mga laban na tahimik lang nating dinadala. At may mga pagkakataon na kahit anong pilit natin magiging matatag, dumarating pa rin ang sandaling gusto lang nating huminto. Kung nakarating ka sa puntong iyon, gusto kong malaman mo na normal lang iyon. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. Hindi ka kulang dahil minsan gusto mong magpahinga. At hindi ka nabigo dahil may mga araw na wala kang gana. Tao ka lamang at ang bawat tao ay may limitasyon. Sa mundong puno ng pagmamadali, minsan nakakalimutan nating bigyan ng pahinga ang ating sarili. Pakiramdam natin, kailangan lagi tayong produktibo. Kailangan lagi tayong may nagagawa. Kailangan lagi tayong lumalaban. Pero ang katotohanan ay may mga panahon na ang kailangan natin ay huminto sandali. Huminga at alalahanin kung bakit tayo nagsimula. Minsan kasi kapag sobrang pagod na ang tao, nagsisimula tayong magduda sa sarili natin. Iniisip natin na baka wala na tayong patutunguhan, na baka hindi para sa atin ang mga pangarap natin, na baka hindi tayo sapat. Pero madalas hindi tayo nawawalan ng kakayahan. Napapagod lang tayo at may malaking pagkakaiba ang dalawang iyon. Kapag napagod ka, hindi ibig sabihin na tapos ka na. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na kailangan mo ng sumuko. Maaaring kailangan mo lamang ng pahinga. Maaaring kailangan mo lamang ng kaunting panahon para muling buuin ang lakas mo. Tingnan mo ang kalikasan. Ang araw ay hindi laging sumisikat. May gabi rin. Ang dagat ay hindi laging kalmado. May bagyo rin. Ang mga puno ay hindi laging namumulaklak. May mga panahon din na nalalagas ang mga dahon, pero hindi ibig sabihin na tapos na sila. Bahagi lamang iyon ng kanilang proseso, at ganoon din ang buhay natin. May mga panahon ng paglago, may mga panahon ng tagumpay, may mga panahon ng kasiyahan, pero mayroon ding mga panahon ng pagod, at walang masama doon. Kung may mga bagay na hindi mo matapos ngayon, ayos lang. Kung may mga pangarap na kailangan mo nang maghintay, ayos lang. Kung hindi mo kayang gawin ang lahat sa isang araw, ayos lang. Hindi ka robot at hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng walang tigil na pagtatrabaho. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang pag-amin na napapagod ka rin at ang pagpili na alagaan ang sarili mo. Maraming tao ang marunong magtiis pero hindi lahat marunong magpahinga at minsan mas mahirap ang magpahinga kaysa magpatuloy dahil kapag nagpahinga tayo, pakiramdam natin ay wala tayong ginawa. Pakiramdam natin ay nahuhuli tayo. Pakiramdam natin ay napag-iiwanan tayo pero tandaan mo ito, ang pahinga ay hindi pag-atras. Ang pahinga ay paghahanda. Ito ay panahon para muling mag-ipon ng lakas. Panahon para muling malinawan, panahon para maalala kung ano ang tunay na mahalaga. Kung pagod ka ngayon, huwag mong awayin ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo.
Huwag mong isipin na mahina ka. Sa halip maging mabait ka sa sarili mo. Kausapin mo ang sarili mo na parang kaibigan. Kung may kaibigan kang pagod na, sasabihin mo ba sa kanya na mahina siya? Malamang hindi. Malamang yayakapin mo siya. Malamang sasabihin mo sa kanya na magpahinga muna, na ayos lang mapagod, na hindi niya kailangan dalhin ang lahat mag-isa. At iyon din ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat mag-isa. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangan maging malakas sa lahat ng oras. May mga araw na sapat nang nakabangon ka. May mga araw na sapat nang nakaraos ka. May mga araw na sapat nang hindi ka sumuko. At kung iyon lang ang nagawa mo ngayon, ipagmalaki mo pa rin ang sarili mo. Dahil kahit hindi ito nakikita ng ibang tao, isa pa rin itong tagumpay. Darating ang araw na muling babalik ang sigla mo. Darating ang araw na mas magiging magaan ang pakiramdam mo. Darating ang araw na muli kang magkakaroon ng lakas para habulin ang mga pangarap mo. Pero sa ngayon, kung pagod ka, pahinga ka muna. Huminga ka ng malalim, tumingin sa paligid, palagan mo ang mga simpleng bagay at ipaalala mo sa sarili mo na hindi mo kailangan dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat. Isa kang tao at katulad ng lahat ng tao, karapat-dapat ka ring magpahinga dahil ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa kakayahang magpatuloy. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung kailan ka dapat huminto sandali, magpahinga at muling bumagon. At kapag handa ka na, magpatuloy ka. Isang araw sa bawat pagkakataon, isang hakbang sa bawat pagkakataon, at isang pahinga sa bawat pagkakataon dahil hindi pa tapos ang iyong kwento at marami ka pang magagandang bagay na mararanasan sa mga susunod na araw. Pagharap sa pagkabigo. May mga bagay sa buhay na kahit gaano natin kagustong mangyari, hindi pa rin nangyayari ayon sa ating plano. May mga pangarap na matagal nating hinihintay. May mga pagkakataong buong puso tayong naniwala. May mga pagkakataong ibinigay natin ang lahat ng ating makakaya. Ngunit sa huli, hindi pa rin naging sapat. At doon natin nararanasan ang pagkabigo. Isa ito sa mga pinakamahirap tanggapin sa buhay dahil walang sinuman ang nangarap na mabigo. Walang sinuman ang gumising sa umaga at nagsasabing gusto niyang masaktan. Lahat tayo ay umaasa. Lahat tayo ay may mga bagay na gustong makamit. At kapag hindi ito nangyari, natural lamang na malungkot tayo. Natural lamang na masaktan tayo. Natural lamang na magtanong kung bakit. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagkabigo ay hindi ang pagkawala ng pagkakataon, kundi ang pagkawala ng pag-asang inilaan natin dito. Kapag may isang bagay tayong pinangarap ng matagal, nagiging bahagi ito ng ating pagkatao. Nagiging bahagi ito ng ating kinabukasan. Kaya kapag nawala ito, pakiramdam natin ay may mga bahagi rin ng sarili nating nawala. Marahil naranasan mo rin ito. Marahil may isang pagkakataon na akala mo ay para sa iyo na. Marahil may isang pangarap na halos maaabot mo na. Marahil may isang relasyon, trabaho o layunin na buong puso mong ipinaglaban. Ngunit sa huli, hindi ito naging iyo. At hanggang ngayon, dala mo pa rin ang sakit nito. Kung ganoon man ang nararamdaman mo, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Lahat ng tao ay dumadaan sa pagkabigo. Kahit ang mga taong hinahangaan mo, kahit ang mga taong mukhang matagumpay, kahit ang mga taong tila laging panalo sa buhay. May mga pagkakataon ding bumagsak sila. May mga pagkakataon ding umiyak sila. May mga pagkakataon ding akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit ang kaibahan lamang ay hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila kahit masakit. Nagpatuloy sila kahit walang kasiguraduhan. Nagpatuloy sila kahit hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. At iyon ang gusto kong ipaalala sa iyo ngayon. Ang pagkabigo ay hindi katapusan. Bahagi lamang ito ng paglalakbay. Hindi ito tinutukoy ang iyong halaga bilang tao. Hindi ito sinasabi kung hanggang saan ka lamang. At hindi nito pinapatunayan na wala ka ng pag-asa. Sa katunayan, maraming pagkakataon na ang pagkabigo ang nagtuturo sa atin ng mga aral na hindi kayang ituro ng tagumpay. Kapag palagi tayong nananalo, bihira tayong matuto.
Ngunit kapag tayo ay nadadapa, natututo tayong tumayo. Kapag tayo ay nasasaktan, natututo tayong maging matatag. Kapag tayo ay nabibigo, natututo tayo maging mas matyaga. Minsan, hindi natin agad maunawaan kung bakit nangyari ang isang bagay. Hindi natin agad nakikita ang dahilan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga pagkakataong mapapaisip tayo. Kung hindi nangyari iyon, marahil hindi tayo magiging ganito katatag. Kung hindi tayo nabigo noon, marahil hindi tayo mapupunta sa mas mabuting direksyon. Kung hindi tayo nasaktan noon, marahil hindi natin matututunang pahalagahan ang mga bagay na mayroon pa tayo ngayon. Hindi ko sinasabing madali ang pagkabigo. Hindi ko sinasabing hindi ito masakit dahil totoo, masakit talaga. May mga gabi na hindi ka makatulog. May mga araw na nawawalan ka na ng gana. May mga sandaling gusto mo nang sumuko at ayos lang yun. Hindi mo kailangan magkunwaring okay ka kaagad. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo maging masaya agad. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong maghilom. Dahil ang sugat ay hindi agad nawawala. Kailangan ito ng panahon. Kailangan ito ng pasensya. At higit sa lahat, kailangan ito ng pag-unawa sa sarili. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa kabanatang ito, sana ito yon. Ang isang pagkabigo ay hindi nangangahulugan kabiguan ka na bilang tao. Ang isang muling pagkakataon na hindi nangangahulugan wala ka ng darating na tama. Ang isang saradong pinto ay hindi nangangahulugang wala ng ibang daan. May mga bagay na nawawala upang magkaroon ng puwang ang mas magandang bagay. May mga pagkakataong hindi natutupad upang maihanda tayo sa mga angkop para sa atin. At may mga pangarap na naaantala hindi upang sirain tayo, kundi upang ihanda tayo. Kaya kung may dala kang pagkabigo ngayon, huwag mo itong hayaang maging dahilan para tumigil ka. Gawin mo itong bahagi ng iyong kwento, gawin mo itong bahagi ng iyong paglago, at hayaan mo itong maging paalala na minsan ang pinakamahalaking tagumpay ay nagsisimula pagkatapos ng pinakamalaking pagkadapa. Huminga ka ng malalim, patawarin mo ang sarili mo at magpatuloy ka. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Hindi pa huli ang lahat. At marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay. May mga pagkakataon sa buhay na mas madali pa nating mahalin ang ibang tao kaysa mahalin ang ating sarili. Madali tayong magpatawad sa iba, madali tayong umunawa sa iba, madali tayong maging mabait sa iba. Ngunit kapag tayo na ang nagkamali, kapag tayo nang nadapa, kapag tayo na ang hindi nakaabot sa inaasahan natin, nagiging napakahigpit natin sa ating sarili. Minsan, tayo mismo ang pinakamalupit nating kritiko. Paulit-ulit nating binabalikan ang mga pagkakamali. Paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin na sana mas kinalingan natin. Sana mas naging matalino tayo. Sana iba ang naging desisyon natin. At habang ginagawa natin ito, unti-unti nating nakakalimutan na tao lamang tayo. Tulad ng lahat ng tao, nagkakamali rin tayo. Tulad ng lahat ng tao, may mga araw ding tayong mahina. Tulad ng lahat ng tao, may mga bagay tayong hindi alam at walang masama doon. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Hindi mo kailangan makamit ang lahat ng pangarap mo bago mo masabing mahalaga ka. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng tagumpay. Dahil ang halaga mo bilang tao ay hindi nakabase sa dami ng iyong pera. Hindi ito nakabase sa iyong trabaho. Hindi ito nakabase sa iyong itsura. Hindi ito nakabase sa opinyon ng ibang tao. May halaga ka dahil ikaw ay ikaw. At sapat na yun. Sa mundo ngayon, maraming tao ang naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Gusto nilang marinig ang papuri. Gusto nating maramdaman na tayo ay tanggap. Gusto nating malaman na tayo ay mahalaga. At natural lamang iyon. Ngunit may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang pinakamahalagang pagtanggap ay ang pagtanggap natin sa ating sarili. Kapag hindi mo tanggap ang sarili mo, kahit gaano karaming tao may humanga sa iyo, may kulang pa rin. Kapag hindi mo pinahalagahan ang sarili mo, kahit gaano karaming papuri ang matatanggap mo, hindi pa rin ito sapat.
dahil ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob. Minsan, kailangan nating matutong kausapin ang sarili natin ng may kabaitan. Kapag may pagkakamali kang nagawa, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari kong matutunan dito? Paano ako lalago mula sa karanasang ito? Paano ako magiging mas mabuting tao dahil dito? Ang bawat pagkakamali ay may dalang aral. Ang bawat aral ay may kakayahang baguhin tayo. Hindi mo kailangan dalhin habang buhay ang bigat ng nakaraan. Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo araw-araw dahil may mga bagay na hindi mo na mababago. May mga bagay na nangyari na. May mga desisyong hindi na mababalikan at may mga pagkakataong kailangan na lamang natin tanggapin yon. Hindi dahil wala na tayong pakialam, kundi dahil mahal natin ang ating sarili. Kundi dahil mahal natin ang sarili natin ang sapat upang magpatuloy. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi palaging makasarili. Hindi ito paglalagay sa sarili sa ibabaw ng lahat. Ang pagmamahal sa sarili ay ang paggalang sa iyong sariling damdamin, ang pag-aalaga sa iyong sariling isip, ang pagbibigay ng pahinga kapag napapagod ka, ang pagpili ng kapayapaan kapag kaya mo, at ang paniniwalang karapat-dapat ka rin sa kabutihan. May mga tao na buong buhay nilang hinihintay na mahalin sila ng iba, ngunit nakakalimutan nilang simulan ito sa kanilang sarili. Kung hindi mo pa naririnig ito ngayon, hayaan mo sabihin ko sa iyo. Karapat-dapat kang mahalin, karapat-dapat kang igalang, karapat-dapat kang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, karapat-dapat kang maging masaya, at karapat-dapat kang magsimula uli. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nasaktan. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nagkamali. Ang mahalaga ay hindi mo hinayaan na mawala ang iyong halaga sa paningin mo. Dahil kapag nakita mo ang halaga mo, mas magiging madali ang pagbangon. Mas magiging madali ang pagpapatawad sa sarili. Mas magiging madali ang pagharap sa buhay. Minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay hindi pera, hindi tagumpay, hindi material na bagay, kundi kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng pagtanggap sa kung sino tayo. Ang kapayapaang dulot ng pag-unawa na hindi natin kailangan maging perpekto. At ang kapayapaang dulot ng paniniwalang sapat tayo. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong huminto ka sandali. Huminga ng malalim at isipin mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Ang lahat ng laban na tahimik, mong hinarap. Ang lahat ng sakit na nalampasan mo. Ang lahat ng pagkakataong bumangon ka kahit nahihirapan ka na. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo, kung may ibang tao na dumaan sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ba't hahangaan ko siya? Hindi ba't magiging mabait ako sa kanya? Kung ganoon, bakit hindi mo gawin iyon para sa sarili mo? Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng parehong kabaitan? Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng parehong pag-unawa? At bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng parehong pagmamahal? Dahil sa huli, ikaw ang taong makakasama mo habang buhay. At habang natututo kang mahalin ang sarili mo, mas matututunan mo ring yakapin ang buhay ng may kapayapaan. Hindi perpekto, hindi laging madali, ngunit puno ng pag-asa at puno ng paniniwalang sapat ka, eksakto kung sino ka ngayon, at iyon ay isang bagay na hindi kailanman dapat mong kalimutan. Isang pag-asa sa gitna ng problema. May mga panahon sa buhay na pakiramdam natin ay napakadilim ng lahat. Parang kahit saan tayo tumingin, puro problema ang nakikita natin. May mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga pangyayaring bigla na lamang dumarating. May mga pagsubok na hindi natin inaasahan. At kung minsan naiisip natin kung matatapos pa ba ang lahat ng ito. Kung nakikinig ka ngayon at may dinadala kang problema, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may mga panahong nahihirapan. Lahat tayo ay may mga panahong pakiramdam natin ay mabigat ang mundo. May mga araw na tila walang magandang balita. May mga araw na parang walang nangyayaring tama. At may mga gabi na hindi tayo makatulog dahil sa dami ng iniisip natin.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi natin dapat bitawan at iyon ang pag-asa. Ang pag-asa ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Hindi rin ito nangangahulugang magiging madali na ang lahat. Ang pag-asa ay ang paniniwalang kahit mahirap ang sitwasyon ngayon, hindi ito mananatiling ganito magpakailanman. May mga bagay sa buhay na pansamantala lamang. Kasama na rito ang mga problema. Kapag nasa gitna tayo ng pagsubok, madalas pakiramdam natin ay wala ng katapusan ang ating pinagdaraanan. Pakiramdam natin ay habang buhay na tayong mananatili sa sitwasyong iyon. Ngunit kapag lumipas na ang panahon, saka natin napagtatanto na nalampasan na din natin ito. Ilang beses ka na bang nag-alala noon tungkol sa isang bagay? Ilang beses mo na bang inisip na hindi mo kakayanin? Ilang beses ka na ba natakot sa hinaharap? At ilan sa mga bagay na iyon ang nalampasan mo na ngayon? Marahil marami na. At iyon ang patunay na mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Minsan, hindi natin nakikita ang sarili nating lakas habang nasa gitna tayo ng laban. Nakikita lamang natin ito kapag nalampasan na natin ang mga pagsubok. Ang totoo, marami ka nang napagdaanan, marami ka nang nalampasan, at marami ka pang malalampasan. Kapag may problema, natural lang na matakot, natural lang na malungkot, natural lang na mangamba. Hindi mo kailangan magkunwaring matapang sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang itago ang iyong nararamdaman. Ngunit huwag mo ring hayaang kontrolin ng takot ang iyong buhay. Dahil kapag hinayaan nating manaig ang takot, mawawala na ang kakayahan nating makita ang mga posibilidad. Nawawala ang kakayahan nating makita ang liwanag sa gitna ng dilim. At nawawala ang kakayahan nating maniwala na may mas magandang bukas. May mga pagkakataon sa buhay na wala na tayong magawa kundi maghintay. Maghintay ng tamang panahon, maghintay ng sagot, maghintay ng pagkakataon, at sa mga panahong iyon, ang pag-asa ang nagiging ilaw natin. Ito ang nagpapaalala sa atin na may dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ito ang nagpapaalala sa atin na may mga bagay pang naghihintay sa atin sa hinaharap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa susunod na linggo, susunod na buwan, o susunod na taon. Ngunit hindi rin natin alam ang mga magagandang bagay na maaaring dumating. At kung hindi natin alam ang hinaharap, bakit natin agad iisipin na puro masama lamang ang darating? Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng sarili nating maniwala na may mabuting mangyayari? Minsan, ang pag-asa ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Sa isang magandang umaga, sa isang simpleng ngiti, sa isang mabait na salita, sa isang pagkakataong hindi mo inaasahan. At habang lumilipas ang panahon, ang maliliit na bagay na iyon ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Kung may problema kang kinakaharap ngayon, huwag mong kalimutan na hindi mo kailangang ayusin ang lahat sa isang araw. Hindi mo kailangan magkaroon agad ng lahat ng sagot. Hindi mo kailangan malaman ang buong direksyon ng iyong buhay. Minsan, sapat nang harapin ang araw na ito. Minsan, sapat nang gawin ang susunod na hakbang. Minsan, sapat nang mapatuloy kahit hindi mo pa alam kung paano matatapos ang lahat. Dahil ang bawat araw na pinili mong huwag sumuko ay isang tagumpay. Ang bawat araw na pinili mong maniwala sa isang tagumpay. Ang bawat araw na pinipili mong maniwala ay isang tagumpay. At ang bawat araw na pinili mong bumangon ay isang patunay ng iyong lakas. Kung pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng bagyo ngayon, tandaan mo ito. Walang bagyong tumatagal magpakailanman. Walang gabi na hindi sinusundan ng umaga. At walang pagsubok na hindi nagtuturo ng mahalagang aral. Darating ang araw na lilingon ka sa panahong ito. At mapapangiti ka, hindi dahil naging madali ito, kundi dahil nalampasan mo ito. At sa araw na iyon, mauunawaan mo kung gaano ka talaga katatag. Kaya habang nakikinig ka ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Huwag mong bitawan ang pag-asa. Kapag mahirap, kumapit ka. Kapag magulo, huminga ka. Kapag natatakot ka, magpatuloy ka pa rin. Dahil maaaring hindi mo pa nakikita ang liwanag ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na wala na ito. Minsan, ang liwanag ay sa kabilang panig lamang ng dilim. At habang patuloy kang naglalakad, unti-unti mo rin itong mararating. Hindi ngayon, hindi agad, ngunit balang araw.
At kapag dumating ang araw na yon, mapapasabi ka na lamang sa sarili mo, mabuti na lang at hindi ako sumuko. Mabuti na lamang at patuloy akong naniwala. At mabuti na lamang at pinili kong magpatuloy kahit mahirap. At mabuti na lamang at pinili kong magpatuloy kahit mahirap. At mabuti na lamang at patuloy akong naniwala. At mabuti na lamang at pinili kong magpatuloy kahit mahirap. Dahil sa uli, ang pag-asa ang isa sa pinakamagandang bagay na maaari nating dalhin habang naglalakbay sa buhay. Pagpapatawad. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, may mga sakit na hindi nakasulat sa muka, at may mga alaala na kahit matagal nang lumipas, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Minsan, ang pinakamabigat na bagay na dinadala natin sa buhay ay hindi pera, hindi trabaho, at hindi problema, kundi mga sama ng loob, mga salitang hindi natin makalimutan, mga pangyayaring hindi natin matanggap, at mga taong minsan ay naging dahilan ng ating pagluha. Kung minsan, iniisip natin na kapag hindi tayo nagpatawad, tayo ang nananalo. Pakiramdam natin na kapag kinimkim natin ang galit, na ipapakita natin kung gaano tayo nasasaktan. Ngunit habang tumatagal, napapansin natin na hindi ang taong nakasakit sa atin ang hihirapan, tayo. Tayo ang patuloy na nagdadala ng bigat. Tayo ang patuloy na nasasaktan sa tuwing naaalala natin ang nangyari. Tayo ang paulit-ulit na bumabalik sa nakaraan kahit gusto na nating magpatuloy. At doon natin na pagtatanto na minsan ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa ating sarili. Maraming maling akala tungkol sa pagpapatawad. Iniisip ng iba na kapag nagpatawad ka, ibig sabihin ay tama ang ginawa sa iyo. Iniisip ng iba na kapag nagpatawad ka, ibig sabihin ay wala nang nangyari. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ang pagpapatawad ay hindi pagpayag sa maling ginawa. At ang pagpapatawad ay hindi pagbalik sa parehong sitwasyon na nakasakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ang nakaraan ng iyong kasalukuyan. Ito ay ang pagpili na palayain ang sarili mo mula sa bigat na matagal mo nang dala. Minsan may mga taong hindi kailanman hihingi ng tawad. May mga taong hindi aamin sa kanilang pagkakamali. May mga taong hindi man lang alam kung gaano kanila nasaktan. At kung hihintayin natin silang magbago, bago tayo magkaroon ng kapayapaan, maaaring matagal tayong maghintay. Kapag minsan, kailangan nating piliin ang kapayapaan para sa ating sarili. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. At totoo, mahirap magpatawad, lalo na kapag malalim ang sugat. Lalo na kapag pinagkatiwalaan mo ang isang tao. Lalo na kapag hindi mo inaasahan ang nangyari. At may mga pagkakataon na gusto nating kalimutan ngunit hindi natin magawa. May mga pagkakataon na gusto nating magpatuloy ngunit may bahagi pa rin ng ating puso ang nasasaktan. At ayos lang yon. Ang pagpapatawad ay proseso. Hindi ito nangyayari sa isang araw. Hindi ito nangyayari sa isang desisyon lamang. Minsan, kailangan natin itong piliin araw-araw. Piliing bitawan ang galit, piliing huwag bumalik sa sakit, piliing magpatuloy kahit mahirap. At habang ginagawa natin iyon, unti-unti nating napapansin na gumagaan ang ating pakiramdam. Hindi agad, hindi mabilis, ngunit unti-unti. May isang pang-uri ng pagpapatawad na madalas nating nakakalimutan, at ito ay ang pagpapatawad sa sarili. Maraming tao ang marunong magpatawad sa iba, ngunit nahihirapang patawarin ang sarili nila. Ulit-ulit nilang sinisisi ang kanilang sarili sa mga maling desisyon. Ulit-ulit nila binabalikan ang mga pagkakataong sana iba ang ginawa nila. At habang ginagawa nila iyon, hindi nila napapansin na sila mismo ang nagiging bilanggo ng kanilang nakaraan. Kung may mga pagkakamali kang nagawa noon, tandaan mo ito. Hindi mo na mababago ang nakaraan, ngunit maaari mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo rito. Maaari mong gamitin ang mga pagkakamali bilang aral, maaari mong gamitin ang mga sugat bilang dahilan para lumago, at maaari mong gamitin ang iyong karanasan upang maging mas mabuting tao. Hindi mo kailangan dalhin habang buhay ang parusa para sa mga pagkakamaling natutunan mo na. Hindi mo kailangan manatili sa kulungan ng iyong nakaraan. Karapat-dapat ka ring palayain ang sarili mo. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong isipin mo ang isang bagay. May tao ba sa buhay mo na matagal mo nang hindi napapatawad?
May sugat ba na matagal mo nang dala? May galit ba na matagal mo nang kinikimkim? At higit sa lahat, may bahagi ba ng sarili mo na hindi mo pa rin napapatawad? Hindi mo kailangan sagutin ngayon. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Ngunit marahil, panahon na upang simulang bitawan ang ilang sa mga bigat na iyon. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Para sa iyong kapayapaan, para sa iyong kalayaan, para sa iyong kinabukasan. Dahil habang nakakapit tayo sa galit, nahihirapan tayong yakapin ang mga bagong bagay na dumarating sa ating buhay. At habang nakakulong tayo sa nakaraan, nahihirapan tayong makita ang kagandahan ng kasalukuyan. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa kabanatang ito, sana ito yon. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay isang uri ng lakas. Lakas upang bitawan ang sakit, lakas upang piliin ang kapayapaan, at lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng nangyari. Hindi mo kailangan kalimutan. Hindi mo kailangan magkunwari na hindi ka nasaktan. Ngunit, maaari mong piliin huwag nang dalhin ang bigat nito habang buhay. At kapag handa ka na, unti-unti mong mararamdaman ang gaan. Unti-unti mong mararamdaman ang kapayapaan. At unti-unti mong mararamdaman na may puwang na muli sa puso mo para sa pag-asa, para sa kaligayahan at para sa mga bagong simula. Dahil minsan ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa ating sarili ay hindi ang paghihiganti, kundi ang kapayapaan dulot ng pagpapatawad. Pagtanggap sa nakaraan. May mga bagay sa buhay na gusto nating balikan. May mga pagkakataong naisip natin na kung maaari lamang ibalik ang oras, may mga desisyon tayong babaguhin. May mga salitang hindi natin sasabihin, may mga pagkakataong hindi natin palalagpasin, at may mga taong pipiliin nating manatili o tuluyang iwasan. Ngunit gaano man natin kagustuhin, hindi na natin mababago ang nakaraan. At iyon ang isa sa pinakamahirap tanggapin bilang tao dahil natural sa atin ang mag-isip ng paano kung iba ang pinili ko? Paano kung mas naging matapang ako? Paano kung hindi ako natakot? Paano kung hindi ako nagkamali? At habang paulit-ulit nating tinatanong ang mga bagay na iyon, unti-unti nating nauubos ang oras at lakas na dapat sana ay inilalaan natin sa kasalukuyan. Ang totoo, lahat tayo ay may nakaraan na hindi perpekto. Lahat tayo ay may mga bagay na pinagsisisihan. Lahat tayo ay may mga pagkakataong nais sana nating burahin. Ngunit, ang buhay ay hindi isang kwento na maaari nating ulitin mula sa simula. Hindi natin maaaring balikan ang bawat pahina at palitan ang bawat detalye. Ang maaari lamang nating gawin ay piliin kung paano natin ipagpatuloy ang susunod na kabanata. Minsan, dala-dala natin ang nakaraan na parang mabigat na bagahe. Sa bawat takbang, nararamdaman natin ang bigat nito. Sa bawat bagong pagkakataon, natatakot tayong masaktan muli dahil sa mga nangyari noon. At sa bawat bagong simula, may bahagi ng ating puso na nag-aalinlangan. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil minsan masyadong malalim ang iniwang marka ng ating mga karanasan. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ang nakaraan ay bahagi ng iyong kwento. Ngunit hindi ito ang kabuuan ng iyong pagkatao. Hindi ka lamang binubuo ng iyong mga pagkakamali. Hindi ka lamang binubuo ng iyong mga kabiguan. Hindi ka lamang binubuo ng iyong mga sugat. Mas marami ka pa roon. Mas marami kang natutunan, mas marami kang nalampasan, marami kang pinagdaanan na humubog sa taong ikaw ngayon. At kahit may mga bagay kang nais sana ay ibigay ang nangyari, hindi nito binawasan ang halaga mo bilang tao. Marami kang pinagdaanan na humubog sa taong ikaw ngayon. At kahit may mga bagay kang nais sana ay iba ang nangyari, hindi nito binabawasan ang halaga mo bilang tao. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating tanggapin ang mga bagay na wala na sa ating kontrol. Hindi dahil gusto natin, hindi dahil madali, kundi dahil iyon lamang ang paraan upang makapagpatuloy tayo. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ang pagtanggap ay hindi paglimot. At ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang natuwa tayo sa nangyari. Ang ibig sabihin lamang nito ay pinili nating harapin ang katotohanan upang magkaroon ng kapayapaan. Kapag tinanggap natin ang nakaraan, hindi ibig sabihin na wala na tayong nararamdamang sakit. Ngunit kapag tinanggap natin ang nakaraan, hindi ibig sabihin na wala na tayong nararamdamang sakit. Ngunit unti-unti nating binibigyan ang sarili natin ng pagkakataong maghilom,
unti-unti nating pinapalitan ang galit ng pag-unawa. Unti-unti nating pinapalitan ang pagsisisi ng karunungan. At unti-unti nating pinapalitan ang takot ng pag-asa. May mga tao na buong buhay nilang dala ang kanilang nakaraan, hindi dahil hindi sila makapagpatuloy, kundi dahil natatakot silang bitawan ito. Minsan kasi nagiging bahagi na ito ng ating pagkakakilanlan. Nakasanayan na nating isipin ang sarili natin bilang taong nasaktan, bilang taong nabigo, bilang taong nagkamali. Ngunit paano kung higit pa roon ang iyong kwento? Paano kung may mga bagay na nangyari noon ay hindi upang sirain ka? Paano kung bahagi lamang ito ng proseso upang maging mas matatag ka? Hindi natin palaging mauunawaan ang dahilan ng lahat ng nangyari. May mga tanong na maaaring hindi kailanman masasagot. May mga pangyayaring maaaring manatiling misteryo. At may mga sugat na maaaring mag-iwan ng marka habang buhay. Ngunit kahit ganoon, maaari pa rin tayong mamuhay na may kapayapaan. Maaari pa rin tayong umiti. Maaari pa rin tayong mangarap at maaari pa rin tayong magsimula muli. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong isipin mo ang isang bahagi ng iyong nakaraan na patagal mo nang dala. Isang alaala, isang pagkakamali, isang pagsisisi, isang sugat at gusto kong itanong sa iyo ito. Hanggang kailan mo ito dadalhin? Hanggang kailan mo hahayaang kontrolin nito ang kasalukuyan mong buhay? Hanggang kailan mo hahayaang pigilin nito ang mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap? Marahil hindi mo ito kayang bitawan ngayon at ayos lang yun. Ngunit maaari kang magsimula sa maliliit na hakbang. Isang hakbang ng pagtanggap, isang hakbang ng pag-unawa, isang hakbang ng kapayapaan. Dahil hindi mo kailangan maging kaaway ang iyong nakaraan. Maaari mo itong tingnan bilang isang guro. Isang guro na nagturo sa iyo ng mga aral na dala-dala mo hanggang ngayon. Isang guro na tumutulong sa iyo maging mas matatag. At isang guro na naghanda sa iyo para sa mga susunod pang kabanata ng iyong buhay. Kaya habang papalapit tayo sa pagtatapos ng kabanatang ito, gusto kong iwan sa iyo ang paalalang ito. Hindi mo na mababago ang kahapon, ngunit may magagawa ka pa tungkol sa ngayon. At may mga magagawa ka pa tungkol sa bukas. Huwag mo hayaang nakawin ng nakaraan ang pagkakataon mo maging masaya sa kasalukuyan. Huwag mo hayaing hadlangan ito ang mga pangarap na maaari mo pang maabot at huwag mo hayaang kumbinsihin ka nito na tapos na ang iyong kwento dahil hindi pa. Marami ka pang pahinang susulatin, marami ka pang lugar na mararating at marami ka pang dahilan upang maniwala na ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay maaari pang nasa unahan mo. Kaya tanggapin mo ang nakaraan, pasalamatan mo ang mga aral na ito at pagkatapos magpatuloy ka. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala, kundi tungkol sa kung ano pa ang maaari mong mabuo mula rito. Mensahe para sa iyong kinabukasan. Kung nakarating ka hanggang sa bahaging ito ng ating paglalakbay, gusto kong magpasalamat sa iyo. Marahil may mga pagkakataon na habang nakikinig ka na may mga alaala kang naalala. May mga sugat kang muling naramdaman at may mga pangarap kang muling naisip. At marahil may mga bahagi ng iyong sarili na mas naunawaan mo. Sa mga nakaraang kabanata, pinag-usapan natin ang paghahambing sa sarili, ang halaga ng maliliit na hakbang, ang pagod, ang pagkabigo, pagmamahal sa sarili, pag-asa, pagpapatawad, pagtanggap sa nakaraan at mga bagong simula. At ngayon, mas nais kong mag-iwan ng isang mensahe para sa taong magiging ikaw sa hinaharap. Hindi ko alam kung nasaan ka habang nakikinig ka nito. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo. Hindi ko alam kung anong mga laban ang tahimik mong hinaharap araw-araw. Ngunit may isang bagay akong alam at iyon ay ang katotohanan ng umabot ka rito. Nakalampas ka sa mga araw na akala mo ay hindi mo kakayanin. Nakalampas ka sa mga gabing puno ng pag-aalala. Nakalampas ka sa mga sandaling gusto mo nang sumuko. At kahit hindi mo napapansin, napakalayo na ng iyong narating. Minsan kasi, masyado tayong nakatingin sa mga bagay na wala pa tayo, sa mga pangarap na hindi pa natutupad, sa mga plano na hindi pa nangyari. At dahil dito, nakakalimutan natin pahalagahan ang mga bagay na nalampasan natin. Nakakalimutan natin kilalanin ang ating sariling lakas. Nakakalimutan nating bigyan ng halaga ang ating pag-unlad. Kung maaari lamang sana makita mo ang sarili mo mula sa pananaw ng ibang tao, makikita mo kung gaano ka katatag, makikita mo kung gaano karaming pagsubok ang nalampasan mo.
Makikita mo kung gaano ka lumago mula sa taong ikaw noon at marahil mas magiging mabait ka sa sarili mo. May isang bagay na gusto kong sabihin sa iyong kinabukasan. Kapag dumating ang mga araw na nagdududa ka sa sarili mo, alalahanin mo kung gaano karami ang nalampasan mo. Kapag dumating ang mga araw na pakiramdam mo ay mabagal ang iyong progreso, alalahanin mo na ang bawat maliliit na hakbang ay mahalaga. Pag dumating ang mga araw na pagod ka, alalahanin mo na pahinga ay hindi kahinaan. Kapag dumating ang mga araw na muli kang mabigo, alalahanin mo ang pagkabigo ay hindi katapusan. Kapag dumating ang mga araw na nakakalimutan mong mahalin ang sarili mo, alalahanin mo na karapat-dapat ka pa rin sa kabutihan. Kapag dumating ang mga araw na puno ng problema, alalahanin mo na may pag-asa pa rin. Kapag dumating ang mga araw na kailangan mong magpatawad, alalahanin mo na sa kapayapaan ay may mas mahalaga kaysa sa galit. Kapag dumating ang mga araw na bumalik ang iyong nakaraan, alalahanin mo na hindi ito tinutukoy ang iyong hinaharap. At kapag dumating ang mga araw na natatakot kang mangarap muli, alalahanin mo na hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang buhay ay hindi palaging magiging madali. May mga panahong magiging magulo ang lahat. May mga panahon tila walang malinaw na direksyon. May mga panahong mapapaisip ka kung tama pa ba ang iyong ginagawa. Ngunit huwag mong kalimutan na walang taong may lahat ng sagot. Lahat tayo ay natututo habang nagpapatuloy. Lahat tayo ay nagkakamali habang lumalakad at lahat tayo ay unti-unting lumalago habang nabubuhay. Hindi mo kailangan maging perpekto upang magkaroon ng magandang buhay. Hindi mo kailangan maging pinakamahusay. Hindi mo kailangan maabot agad ang lahat ng pangarap mo. Ang kailangan mo lamang ay magpatuloy, araw-araw. Hakbang-hakbang at sandali-sandali. May mga taong darating sa buhay mo. May mga taong aalis, may mga pangarap na matutupad, may mga pangarap na magbabago, may mga pagkakataong magpapasaya sa iyo at may mga pagkakataong magtuturo sa iyo ng mahalagang aral. Lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay at habang tumatagal, mapapansin mo na hindi pala ang destinasyon ang pinakamahalagang bahagi, kundi ang taong naging ikaw habang papunta roon. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong isipin mo ang sarili mo na makalipas ang 5 taon, ano kaya ang itsura ng buhay mo? Ano kaya ang mga natutunan mo? Ano kaya ang mga pangarap na natupad mo? At ano kaya ang sasabihin ng taong iyon sa kasalukuyan mong sarili? Marahil sasabihin niya, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil nagpatuloy ka kahit mahirap. Salamat dahil naniwala ka kahit may takot. Salamat dahil pinili mo bumangon sa bawat pagkakataon. At salamat dahil hindi mo hinayaan tapusin ng isang mahirap na kabanata ang buong kwento mo. Dahil ang totoo, maraming bagay ang maaaring magbago sa loob ng 1 taon. Maraming bagay ang maaaring magbago sa loob ng 5 taon at maraming himalang maaaring mangyari kung magpatuloy ka lang lalakad. Kaya kung may isang mensahe akong nais iwan sa iyo ngayon, ito yon, magtiwala ka sa proseso, maging mabait ka sa sarili mo, pahalagahan mo ang bawat araw at huwag mong kalimutang mangarap dahil hindi mo kailangan malaman ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Hindi mo kailangan kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangan maging handa sa lahat ng bagay. Kailangan mo lamang maniwala na may dahilan para magpatuloy. At habang may pag-asa sa puso mo, habang may kabutihan sa iyong pagkatao, at habang may pangarap kang pinanghahawakan, marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo. Maaring hindi mo pa nakikita ngayon, maaring hindi pa ito dumarating, ngunit naroon ito. Unti-unting lumalapit, unti-unting nabubuo, unti-unting naghihintay ng tamang panahon. Kaya huminga ka ng malalim, ngumiti ka at magpatuloy ka. Dahil ang iyong kwento ay hindi pa natatapos sa katunayan. Marami pang magagandang kabanata ang naghihintay na maisulat. At naniniwala ako na isa sa mga ito ay magsisimula sa araw na pipiliin mong muli ang pag-asa. At muli mong pipiliin ang sarili mo at muli mong pipiliin ang buhay. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. At saan man dalhin ng buhay ang iyong mga hakbang, sana huwag mong kalimutang maniwala na may liwanag na naghihintay sa unahan dahil mayroon at karapat-dapat kang makarating doon. Mensahe para sa iyong kinabukasan. Kung nakarating ka hanggang sa bahaging ito ng ating paglalakbay, gusto kong magpasalamat sa iyo.
Marahil may mga pagkakataon na habang nakikinig ka na may mga alaala kang naalala. May mga sugat kang muling naramdaman at may mga pangarap kang muling naisip. At marahil may mga bahagi ng iyong sarili na mas naunawaan mo. Sa mga nakaraang kabanata, pinag-usapan natin ang paghahambing sa sarili, ang halaga ng maliliit na hakbang, ang pagod, ang pagkabigo, pagmamahal sa sarili, pag-asa, pagpapatawad, pagtanggap sa nakaraan at mga bagong simula. At ngayon, mas nais kong mag-iwan ng isang mensahe para sa taong magiging ikaw sa hinaharap. Hindi ko alam kung nasaan ka habang nakikinig ka nito. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo. Hindi ko alam kung anong mga laban ang tahimik mong hinaharap araw-araw. Ngunit may isang bagay akong alam, at iyon ay ang katotohanan umabot ka rito. Nakalampas ka sa mga araw na akala mo ay hindi mo kakayanin. Nakalampas ka sa mga gabing puno ng pag-aalala. Nakalampas ka sa mga sandaling gusto mo nang sumuko. At kahit hindi mo napapansin, napakalayo na ng iyong narating. Minsan kasi, masyado tayong nakatingin sa mga bagay na wala pa tayo, sa mga pangarap na hindi pa natutupad, sa mga plano na hindi pa nangyari. At dahil dito, nakakalimutan natin pahalagahan ang mga bagay na nalampasan natin. Nakakalimutan natin kilalanin ang ating sariling lakas. Nakakalimutan nating bigyan ng halaga ang ating pag-unlad. Kung maaari lamang sana makita mo ang sarili mo mula sa pananaw ng ibang tao, makikita mo kung gaano ka katatag, makikita mo kung gaano karaming pagsubok ang nalampasan mo, makikita mo kung gaano ka lumago mula sa taong ikaw noon, at marahil mas magiging mabait ka sa sarili mo. May isang bagay na gusto kong sabihin sa iyong kinabukasan. Kapag dumating ang mga araw na nagdududa ka sa sarili mo, alalahanin mo kung gaano karami ang nalampasan mo. Kapag dumating ang mga araw na pakiramdam mo ay mabagal ang iyong progreso, alalahanin mo na ang bawat maliliit na hakbang ay mahalaga. Pag dumating ang mga araw na pagod ka, alalahanin mo na pahinga ay hindi kahinaan. Kapag dumating ang mga araw na muli kang mabigo, alalahanin mo ang pagkabigo ay hindi katapusan. Kapag dumating ang mga araw na nakakalimutan mong mahalin ang sarili mo, alalahanin mo na karapat-dapat ka pa rin sa kabutihan. Kapag dumating ang mga araw na puno ng problema, alalahanin mo na may pag-asa pa rin. Kapag dumating ang mga araw na kailangan mong magpatawad, alalahanin mo na sa kapayapaan ay may mas mahalaga kaysa sa galit. Kapag dumating ang mga araw na bumalik ang iyong nakaraan, alalahanin mo na hindi ito tinutukoy ang iyong hinaharap. At kapag dumating ang mga araw na natatakot kang mangarap muli, alalahanin mo na hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang buhay ay hindi palaging magiging madali. May mga panahong magiging magulo ang lahat. May mga panahon tila walang malinaw na direksyon. May mga panahong mapapaisip ka kung tama pa ba ang iyong ginagawa. Ngunit huwag mong kalimutan na walang taong may lahat ng sagot. Lahat tayo ay natututo habang nagpapatuloy. Lahat tayo ay nagkakamali habang lumalakad, at lahat tayo ay unti-unting lumalago habang nabubuhay. Hindi mo kailangan maging perpekto upang magkaroon ng magandang buhay. Hindi mo kailangan maging pinakamahusay. Hindi mo kailangan maabot agad ang lahat ng pangarap mo. Ang kailangan mo lamang ay magpatuloy, araw-araw. Hakbang-hakbang at sandali-sandali. May mga taong darating sa buhay mo. May mga taong aalis, may mga pangarap na matutupad, may mga pangarap na magbabago, may mga pagkakataong magpapasaya sa iyo, at may mga pagkakataong magtuturo sa iyo ng mahalagang aral. Lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay, at habang tumatagal, mapapansin mo na hindi pala ang destinasyon ang pinakamahalagang bahagi, kundi ang taong naging ikaw habang papunta roon. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong isipin mo ang sarili mo na makalipas ang 5 taon, ano kaya ang itsura ng buhay mo? Ano kaya ang mga natutunan mo? Ano kaya ang mga pangarap na natupad mo? At ano kaya ang sasabihin ng taong iyon sa kasalukuyan mong sarili? Marahil sasabihin niya, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil nagpatuloy ka kahit mahirap. Salamat dahil naniwala ka kahit may takot. Salamat dahil pinili mo bumangon sa bawat pagkakataon. At salamat dahil hindi mo hinayaan tapusin ng isang mahirap na kabanata ang buong kwento mo. Dahil ang totoo, maraming bagay ang maaaring magbago sa loob ng isang taon. Maraming bagay ang maaaring magbago sa loob ng 5 taon. At maraming himalang maaaring mangyari kung magpatuloy ka lang lalakad. Kaya,
kung may isang mensahe akong nais iwan sa iyo ngayon, ito yon: magtiwala ka sa proseso, maging mabait ka sa sarili mo, pahalagahan mo ang bawat araw at huwag mo kalimutang mangarap dahil hindi mo kailangan malaman ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Hindi mo kailangan kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangan maging handa sa lahat ng bagay. Kailangan mo lamang maniwala na may dahilan para magpatuloy. At habang may pag-asa sa puso mo, habang may kabutihan sa iyong pagkatao, at habang may pangarap kang pinanghahawakan, marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo. Maaring hindi mo pa nakikita ngayon, maaring hindi pa ito dumarating, ngunit naroon ito. Unti-unting lumalapit, unti-unting nabubuo, unti-unting naghihintay ng tamang panahon. Kaya huminga ka ng malalim, ngumiti ka at magpatuloy ka. Dahil ang iyong kwento ay hindi pa natatapos sa katunayan. Marami pang magagandang kabanata ang naghihintay na maisulat at naniniwala ako na isa sa mga ito ay magsisimula sa araw na pipiliin mong muli ang pag-asa. At muli mong pipiliin ang sarili mo at muli mong pipiliin ang buhay. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito at saan man dalhin ng buhay ang iyong mga hakbang. Sana huwag mong kalimutang maniwala ng may liwanag na naghihintay sa unahan dahil mayroon at karapat dapat kang makarating doon.